to assess what evidence is inside the box, kung ito ba ay nakapagpapatatag ng ebidensya laban sa Vice President o makakasuporta sa respondent at sa kanyang posisyon na siya ay walang kasalanan. Madam Chairman, there is no other mandate for the House of Representatives having the sole power to initiate impeachment complaints but to open the evidence and to let the members assess and decide for themselves how it will play a part in the exercise of their vote in this committee and in plenary. Thank you so much, Madam Chair. Thank you, Honorable Lawrence Defensor. Next is the Honorable Benny Abante. Madam Chair, And then Honorable maraming... Chua, and then Honorable Vice Chair Po, and then Honorable DS, Janet Garin, and Congresswoman Bernadette Barbers, and Congressman Judah Sidre. It seems everybody wants to speak, and Congressman Tino, and Congressman Emeng Pascual. Now, let us recognize the Honorable Benny Abante. Maraming salamat po, Madam Chair. Kailanman hindi ko po questionin ang mga legal opinion ng ating mga abogado dito. Sapagkat hindi naman ako abogado. Subalit, kahit po ako hindi abogado, hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Kasi pinag-aralan ko ito kung bubuksan o hindi. Anyway, nakaharap tayo ngayon sa isang mabigat na desisyon. Isang usapin na hindi lamang susukat sa ating galing sa batas, kundi pati na rin sa ating prinsipyo at integridad. Sa harap natin, andyan po yung mga income tax returns ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manscarpio. It is a literal and figurative, Pandora's box na nasa pangangalaga ng House Committee on Justice. Napakasimple po ng question. Dapat ba nating buksan ang kahon na ito? Sinabi po sa Biblia, sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Naniniwala tayo sa transparency. Naniniwala tayo sa accountability. Ngunit bilang mga mambabatas, kailangan din nating maniwala sa tinatawag nating prudence o sa wikang Tagalog, tamang pagpapasya. Hindi po yung galing sa batas, kundi prudence. Mayroon tayong tinatawag na, power of the subpoena at ang power of the purse. Sabi nga ng ilan, ang kapangyarihan ng Kongreso ay nasa itaas ng tinatawag nating legal food chain. Pero tandaan po natin, just because we can do something does not mean we should. Ulitin ko ho. Just because we can do something does not mean we should. Bakit po ako nag-aalangan? Unang-una, sa aking pag-aaral, privacy and the law. Meron tayong Section 270 ng NIRC na nagbibigay proteksyon sa confidentiality ng mga taxpayers. Yan ang una. Pangalawa, private rights. Kasama sa usapin si Attorney Manscarpio, isang private citizen na may karapatan sa data privacy. Hindi po siya rito ang ating tinutugis bilang merong impeachable offense. Number 3, process over politics. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok ba
sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. At wala po akong pasubali, Madam Chair, na ito ay papasa sa plenary at pupunta sa impeachment court sa Senado. Bakit kinakailangan tayo magmadali? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sinasabi sa wikang Tagalog, babanggitin ko uli, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat layunin sa silong ng langit. Ang paninindigan natin ay ito, sa akin, kapasyahan. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Huwag natin pangunahan ang proseso para sa kapakanan ng ating legal system at ng ating bansa. Madam Chair at mga kaibigan ko dito sa Committee on Justice, hindi mo mas maganda na may suspense, eka nga. Di ba? Nasuri na natin ang impeachment complaints at mga nakalakip na ebidensya. At naniniwala ako, if every congressman will just appreciate the pieces of evidence that has been talked about in this committee, hindi po malabo na ito ay magtagumpay sa plenaryo at makarating sa impeachment court. Ihain na natin, ang articles of impeachment sa Senado nang may paggalang sa batas at takot sa Diyos. Tinimbang na natin at sapat na para sa probable cause. Dito po sa Committee on Justice, tinimbang natin si Vice President Sara at nakita natin ang laki ng kanyang pagkukulang. Probable cause. Madam Chair, my dear colleagues, kaya po yan po ang aking stand. Sana po ay isuspense na lang natin ito at hayaan natin ang impeachment court ang magbukas nito. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. We've heard the legal arguments as well as the Bible verses and lessons. That's our very own Bishop Benny Abante. Now we recognize the Honorable Joel Chua. Thank you, Madam Chair.